Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po ang aking pagbabalik na si Gentimban Stories. May bago po akong kwento para sa inyo na pinamagatang Ang Mutya ng Alingatong. Ang kwentong inyong matutunghayan ay hango sa totoong buhay. Ang pangalan ng mga tauhan ay sadyang pinalitan bilang pagproteksyon at respeto sa mga taong may kaugnayan sa mga tauhan ng kwento. Anumang pagkakatulad sa kaninumang akda ay pawang nagkataon lamang at di sinasadya. Umpisahan na natin ang ating kwento. Ang mga mutya raw, sabi ng iba, ay mga lalaki lamang ang maaaring magtaglay. Ang iba pa nga raw nito ay hindi pwedeng mahipo o kahit makita ng isang babae sapagkat ito ay namamatay o nawawalan ng bisa. Pero may isang babae ho akong alam na nagkaroon ng mutya. Nakilala ko po siya, ma'am, noong ako ay inuwi ng aking nobyo sa kanila para ipakilala sa mga magulang niya. Tawagin niyo na lamang po ako, ma'am, sa palayaw kong Tinay. 38 years old at kasalukuyang OFW dito sa Kuwait. Kaisa-isahang anak po ako ng aking nanay at tatay, ma'am. Pero may tigdalawa po akong kapatid sa ama at sa ina. Sa lola ko po ako sa father side ako lumaki nang magkahiwalay po ang nanay at tatay ko at parehong bumuo ng kani-kanilang pamilya. Masakit man pong tanggapin, ma'am, na sa binuo nilang mga pamilya ay hindi po ako kasali. Pero pinilit ko pong tanggapin. Nasanay na po akong maging salimpusa sa magkahiwalay na mga pamilya ng aking mga magulang. Sa mga importanteng okasyon ay kami lang ng lolo at lola ko ang magkakasama. Tulad ng Pasko, Bagong Taon, birthday ko at mga pag-akyat sa entablado sa tuwing may medal o ribbon ako kapag recognition at graduation. Tuwing sumasapit po ang mga ganitong okasyon sa buhay ko, ay lalo ko lang po nadarama ang lungkot at pangungulila ko sa aking mga magulang. Mga magulang na masaya na sa piling ng kanilang mga anak sa bagong asawa. Noong elementarya ako, hindi ko po mapigilan ang maiyak kapag nakakarinig ako ng awiting pamasko. Kaya madalas hindi po ako sumasali sa Christmas party. Naiinggit po kasi ako sa mga kaklase ko na inihahatid pa ng mga nanay sa school at pinapanood habang masayang nakikipagpalitan ng regalo ang mga anak nila. Habang ako ay nasa isang sulok at naghihintay makuha ang kapalit ng regalo ko. Naging mahiyain ako at iwas sa mga tao hanggang makagraduate ako ng elementary. Aaminin ko po, Ma'am Jen, nasilat ako sa pagmamahal kahit sa mga lolo at lola ko. Sa akin po kasi nila ibinubunton ang kanilang kabiguan sa aking mga magulang. Lalo sa tatay ko na hindi makaalalang abutan man lang kami ng panggastos. Hirap na rin kasi sa pagtatrabaho ang mga lolo at lola ko para lang kami mabuhay at makapag-aral ako. Nang mag-high school po ako ay nagsimula akong makaramdam ng pagre-rebelde ng damdamin.
Nagsasawa na ako sa pagiging mabait at mahiyain. Tumatagos na sa isip at puso ko ang mga naririnig kong sumbat mula sa mga matatandang nagpalaki sa akin. Para kasing baliwala ang mga hirap at sakripisyo ko para lang makaamot ng kahit konting pansin at pagmamahal. Para mapatunayan ko lang na mabuti akong anak at dapat ding bigyan ng atensyon at ipagmalaki. Kaya sa mura kong edad na 15 ay nakuha ko po na makipagnobyo sa isang lalaking 8 taon ang tanda sa akin. Isang kontraktor po si Jason ng pinapagawang annex building ng school na pinapasukan ko. Sa kanya ko po naranasan kung paano maging mahalaga at espesyal. Lingid po sa mga magulang ko at mga lola at lolo ko ang aming relasyon. Kaya, nung mabuntis ako ay galit na galit ang mga ito. Hindi po nila ako matanggap kaya kinuha po ako ni Jason at iniuwi sa kanilang probinsya nang matapos po ang aming graduation. Total ay tapos na rin noon ang annex ng school. Malayo po sa sentro ng bayan ang baryo ni na Jason sa Puerto Princesa. Tipong liblib pa ho at malalayo ang agwat ng mga kabahayan. Nasa medyo paanan na po siya ng maliit na bundok kung saan nakatira ang maliit ding pamayanan ng mga katutubo. Hindi ko po alam kung sila ang tinatawag na Aitas or Negritos. Maaliwalas po sa baryo ng nobyo ko, kahit malayo sa bayan. Puro kasi mga kaparangan, tanim ng gulay, palayan, at kakahuyan. Malapit din sila sa mga sapa at dagat. Mabait po sa akin ang pamilya ni Jason. Sa katunayan, sa kanila ko naranasan ang magkaroon ng pamilyang handa akong alagaan at ipagtanggol. Sa malapit po sa bahay ng mga biyanan ko, kung saan po kami nakatira, ay may malaking ilog. Nanggagaling po ang tubig nito sa ilalim ng 2 magkatapat na malaking puno ng alingatong. Ayon sa mga matatanda, minsan na umano itong tinanggal ng mga residente roon, pero natuyuan daw ng tubig ang ilog. Kaya hindi na nila ito pinakailaman kasama ng mga malalaking puno rin ng dapdap na nakapaligid sa taas nito. Isang araw po na maalinsangan, ay naisipan kong magpasama sa ilog sa pamangkin ni Jason. Inabutan namin doon ay isang matandang sa tansya ko na nasa 80 na ang edad. Mahaba po ang buhok nitong puro puti na. May pagkahukot na rin ito at maumbok na ng kaunti ang likod. Nandun ang matanda para maglaba ng 3 pares ng kanyang damit. Habang naglalaba ito at naliligo naman kami ng pamangkin ni Jason, napapansin ko po ang madalas na pagsulyap ng matanda sa aking maumbok na tiyan. Paminsan-minsan pa nga itong sumisinghot-singhot na akala mo ay lumalanghap ng masarap na ulam o pagkain. Hindi na ako napakali noon, kaya inaya ko na ang batang kasama ko na umuwi.
Paahon na naman kami nang biglang sumulpot si Paloma, ang baliw na nakatira sa may dulo ng ilog na iyon. Nagtataka naman ako kay Paloma kasi hindi ko ito nakitang nanggaling sa sadyang daanan, kundi parang galing ito sa likod ng 2 puno ng alingatong. Wala po naman kasing daanan doon sa parting iyon dahil matinik po doon at puro puno ng dapdap lang at makahiya ang naroroon. Kaya po ako napapaisip. Saglit itong tinignan ako at walang sabi-sabing nagtampisaw din sa tubig. Maya-maya ay sinabihan nito ang matandang naglalaba. Hoy, tandang angge! Dedoklatin ko yung mata mong aswang ka. Huwag mong kursanadahin ng buntis. Kapitbahay ko yan. Singhal ng baliw na si Paloma sa matandang si Aling Angge. Hindi lang kumibo ang matanda, pero nakita ko ang matalim nitong tingin kay Paloma. Ikaw buntis, uwi na. Tanghaling tapat ay maaswang ka. Taboy nito sa akin na humahagik-hik pa. Tuluyan na akong kinilabutan at nagmamadali na kaming iniwan doon sa ilog ang dalawa. Palibhasa baliw si Paloma, kaya malakas ang loob na sigawan si Aling Angge. Totoo po yun, na aswang yun, sabi ng lola Petang ko. Mahinang sabi ni Didit. Kinagabihan po nun, pagkatapos naming maghapunan, ay nag-stay muna kami sa sala. Tinuruan ako ng biyanan kong babae na gumawa ng basket na gawa sa buri. Habang ang biyanan kong lalaki naman ay nasa silid na at nagpapahinga. Bali kami na lang ni na Jason at ng nanay niya ang nasa sala. Pero nagulat kami nang biglang makarinig kami ng malakas na ik-ik sa labas. Nagtayuan talaga ang mga balahibo ko nun, lalo na nang magkahulan na ang 6 na asong alaga ng biyanan ko. Dahil doon ay pinapasok na kami ng biyanan ko sa loob ng kwarto. Pero pagkapasok namin sa loob ng kwarto ay biglang sumakit ang tiyan ko. Yung tipong kumikirot at parang hinahalukay sa loob. Napakapit na ako sa braso ni Jason dahil parang hindi ako makahinga sa sakit. Hindi rin malaman ni Jason noon ang gagawin. Ang biyanan kong babae ay nagsaboy na ng asin sa labas ng bintana namin at pinahiran ng bawang ang tiyan ko. Medyo guminhawa ang pakiramdam ko pero hindi naalis ang sakit. Hindi na nga lang matindi. Sa gitna ng katarantahan namin ay biglang natahimik ang mga aso. Pero napalitan iyon ng sigaw ni Paloma na ipinagtatakahan namin kung bakit naroon. Ikaw talagang aswang ka. Binalaan na kita. Di ka alis dyan. Lulumpuhin kita. Naririnig naming sigaw ni Paloma. Madilim po sa labas. Pero kung kumilos at magsalita si Paloma ay parang nakikita ang lahat sa paligid. Panay ang salita niya sa labas ng mga hindi naman namin maintindihan. Isang malakas pa na sigaw nito at nakarinig na kami ng malakas na lagabog sa lupa.
Sinundan ito ng impit na daing na parang nasaktan. Habang humahagikik naman si Paloma. Maya-maya po ay narinig naming parang humina na rin ang ik-ik sa labas. Parang unti-unting lumalayo. Nawala na din ng tuluyan ang sakit ng tiyan ko. Hindi na namin sinilip kung ano na ang ginagawa ni Paloma sa labas ng bahay dahil sa takot. Kinabukasan ay nakita namin ang maraming mga tinulisang kawayan na sinlaki ng barbecue sticks ang nakatusok sa bakuran. Tapos ay may mga guhit na simbolo na di namin maintindihan. Sa gitna ng mga drawing ay may patak na dugo. Nang tingnan namin kung saan galing, ay sa isang manok na dumalaga ni Jason na pinutulan ni Paloma ng ulo. Hawak ito ng baliw na babae na nakatulala lang doon at parang nagbabantay magdamag. Inakay niya ito ng biyanan kong papasok ng kusina para makapagkape man lang. Pero ayaw nitong pumasok, kaya iniwan kami ng biyanan ko at pinagtimpla ito. Pero nang kami na lang pong dalawa ay bigla itong nagbago ng kilos. Normal po itong nakikipag-usap sa akin. Hindi ko po maintindihan kung nagpapanggap siyang matino o nagpapanggap na baliw. Iba pa rin kasi ang mga mata niya. Lagpasan pa rin kung tumingin. Umuwi ka na sa inyo. Patay na ang lolo mo. Doon ka na lang sa inyo kasi hindi rin magtatagal ang pagsasama niyo ni Jason. Sabi nito habang biniling-biling ang isang batong kulay light orange. Kinilabutan ako sa sinabi ni Paloma pero nagpatay mali siya ako. Palibhasa ay baliw ito kaya kung ano-ano ang sinasabi. Ano yung nilalaro mo? Pag-iiba ko ng usapan. Ito? Bigay ito ng kaibigan ko. Nakatira sila sa may puno ng alingatong sa ilog. Mutya raw ito eh. Mutya ng alingatong. Alam mo, swerte ito. Sabi pa nito. Talaga? Pakikisakay ko naman. Ito nga nagpalaya sa aswang kagabi eh. Hindi na babalik yon, kita mo. Sabi uli nito, saka nagtatatakbo palayo. Nang bumalik ang biyanan ko na may dala ng nilagang mais at kape, ay wala na si Paloma. Nay, bakit ho nabaliw si Paloma? Usisa ko sa aking biyanan. Ay, bata pa raw iyan ay kinukurso na ng engkanto. Tugon ni nanay. Doon ko nalaman na mas matanda pa pala sa biyanan kong babae ng 5 taon si Paloma. Pero mukha lang itong 25 o 26. Ayon pa sa biyanan ko, ang pagkakatanda raw niya, nagsimulang magpakita ng kakaibang kilos si Paloma noong gabing mahuli daw nitong may ibang babae ang asawa nito sa kubo nila sa may paanan ng bundok. Sa halip daw matakot ang asawa nito ay siya pa ang pinalayas. Umuwi na lang daw si Paloma sa bahay ng mga magulang niya. Pero makalipas daw ang 2 linggo ay sinuyo ito ng asawa.
at pinauwi uli sa bahay nila. Nabalitaan na lang nila na isang araw na ginahasa umano si Paloma ng lalaking nakainuman ng asawa nito sa kubo nila. Masakit pa daw dahil natuklasan ng mga magulang nito na malaki ang utang ng asawa nito sa lalaking gumahasa sa kanya. Kaya malaki ang paniwala ng lahat na pinambayad utang ng asawa niya si Paloma. Mula noon ay nag-iba na ito. Ano po ang nangyari sa asawa ni Paloma? Sabi ay namatay kinabukasan din iyon dahil natuklas daw ng ahas. Simula raw noon, marami na ang kakaiba kay Paloma. Madalas na raw itong makitang pumupunta sa likod na parte ng ilog, doon sa may puno ng alingatong. Nagtataka daw sila dahil pagbalik nito ay marami ng dalang kakaibang mga prutas at gulay na wala naman doon sa baryo. Tulad ng malalaking kayumito, mansanas, lansones, at minsan ay may isda pa. Pagbalik ay sasabihin nitong galing ito kung saang lugar. Minsan nga raw ay may ipinakita pa itong larawan nito na naroon si Gabby Concepcion sa background na kumakanta sa stage. Parang nakinood daw ito doon at nagpakuha ng larawan. Hindi ko po alam, ma'am, kung bakit bigla akong kinakabahan nang marinig ko ang kwento ng bayanan ko tungkol kay Paloma. Naisip ko na baka nakarating siya sa bahay namin ng mga lolo at lola ko. Baka totoo ang sinasabi niya. Lalo na akong naghilakbot nang mabalitaan namin kinahapunan na namatay daw si Aling Angge. Sabi nadulas daw at nabalian ng balakang. Kinabukasan po ay talagang inaya kong umuwi kami ni Jason sa amin. Puno man ako ng hinanakit, ay mahal na mahal ko pa rin sila. Kaya ganun na lang ang hinagpis ko nang malamang wala na nga si Lolo. Bago daw inatake ang lolo ko, panay ang banggit nito sa pangalan ko. Hindi ko akalain na sa kabila ng masasakit na salitang natatanggap ko mula sa kanila ay mahal pala nila ako. Tuwing umuwi ako galing abroad ay nagbabakasyon ako sa biyenan ko. Sila rin kasi ang nagpapalaki kay Anika. Sinusulit ko ang bawat araw na kasama sila para hindi maramdaman ng anak ko ang pangungulila sa magulang. Wala na rin si Paloma. Nang huling mawala raw ito ay hindi na muli pang bumalik. Sabi ng mga kakilala nito, marahil sumama na ng tuluyan si Paloma sa mundo na nagbigay sa kanya ng mutya ng alingatong. Tutal ay wala naman itong anak at pamilya. Hanggang dito na lang po ang iyong taga-subaybay, Tinay. Wakas. Maraming salamat po sa ating sender na si Tinay. Sa nais po magbahagi ng kanilang mga kwento, mag-send lamang po sa aking Gmail account. Ilalagay ko na lamang po sa description box. Kahit anong uri ng kwento, love story with moral lesson, kababalaghan man na karanasan, o horror story,
Sana po nagustuhan nyo ang aking kwento sa araw na ito. At para masubaybayan ang aking mga kwento, mag-subscribe na po kayo sa aking channel at pindutin ang bell o notification para ma-notify po kayo sa mga bago kong upload na video. God bless everyone and always keep safe. Mwah!